balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin si Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Pwede ko mabalikan yung budget ng health? Yes, isang of course, ano of course. It's a thought. Kasi po, nung nalaman ko to, ang unang sumagi sa isip ko, kasi bago lang yung secretary. Yan yung budget kasi na isang department. Depende rin yan sa lakas ng personality ng secretary. Ay, ganun ba? Kung paano mo itulak yung mga connection, and everything, ganyan. Paglalaban and everything. Walang secretary yung Department of Health noon. Although napaka-importante yung department yan. Bakit wala pa secretary? Kasi walang secretary yan, no? Kasi nagbabakbakan sa position na yan. Ang lobby po, Big Pharma, may tinutulak na isang doktora versus etong si Herbosa na dala-dala naman na mga nakapaligid kay BBM. Public health. The first budget was set by the previous admin. So walang control yung mga yung mga secretaries over that. Maliit lang talaga. Lahat kami binigyan ng konting palugit o mag-request kayo. For 2024. Hindi, itong 2024 kasi sila na gumawa. Yun na nga. So itong 2023, okay lang sa akin yan eh. Okay lang. First time silang So para sa 2024, noong ginagawa yung budget na yan, hindi pa appointed si Ted Herbosa, Dr. Ted Herbosa. Totoo naman yan. So, iniisip ko, baka kaya nagkaganon. Baka nagkaganon. Kung nagkaganon, hindi kaya sinadya ng Big Pharma na bawasan. Wala kang gagamitin laban sa amin. Dito namin lalagay sa medicines. Yung mga kasi makukulit ang mga kaibigan ko yung mga pro-Ted Herbosa, anti-Big Pharma. Ayaw nilang mangyari yan. Yung senaryo na yan. I hope he remains anti-Big Pharma. Well, yeah. Itatago baka sinabi sa kanya, tatago namin tong budget nito. 10 yung indigent fund, tatago namin yan. Ka dyan, Tatago namin. Baka sumikat ka dyan sa indigent fund na yan. Itatago namin to. Or we'll take it out of your control. Lagay natin sa, PhilHealth. Somewhere. Diba? Hindi ko alam kung sa pero hindi, yung budget ng PhilHealth kasi kasama sa DOH yun eh. Subsidy. Imbes na tumaas ang budget natin. Okay? Imbes na tumaas yun sa health, binawasan pa. Yun. Yung overall budget ng Pilipinas po, tumaas. Naturally, dapat, kung prorata man lang, may itataas din dapat ang health. Imbes na tinaas, bagkus, binawasan pa. Priority sector yan. Hindi ko rin maintindihan is there two concepts that are floating around that are counter to each other. Number one is yung underspending. Ay, naku, lupit niyan. Diba? They're underspending, but they're expecting a big budget for next year. Those don't jive. Why are you underspending? Meron po sinasabi ngayon, yun daw mga agencies, kung ano yung kanilang nagasta, walang budget hike pag hindi mo sa 2024, wala kayong i-increase na budget pag hindi nyo nagawa yung mga programa o project na merong budget this year. Yan po ang sinasabi ngayon ng mga senador. You will retain your, Wala kayo increase. Okay. Kaya ba yon pare? Pag gumagawa ng budget ang senador? Hindi naman sila gumagawa ng budget eh. House. Hindi. Pag-submit ng House sa Senate for purposes doon nila titirahin. Tapos magbabay comeback dahil hindi sila magkatugma. Ang mga sinabi po ni Budget Secretary Amena Pangandaman kung bakit daw underspending ang maraming ahensya ng gobyerno. Alam mo, minsan napipikon ako dyan sa mga komentaryo. Ano yan? Absorptive capacity.
Ano ibig sabihin ng absorptive capacity na yan? Tagal ko nang narinig. Inambento lang yan ni Abad. Okay? Yung absorptive capacity. So don't give me that reason kung bakit hindi may nangyayari sa mga ahensya na yon. Ngayon, ang tanong ko, bakit maraming ahensya? Ganon ang nangyayari. Hindi, it might be related nga to the underspending. You're not spending Ba't kayo bibigyan ng malaking budget? Hindi. Yung underspending, what's the reason? Sabi sa akin, absorptive capacity. Yung bakit DBM? Napakalabo ang explanation yan. Bakit DBM ang sumasagot? Yung underspending na yan, tatanungin mo sa departments. At ngayon, lahat na sagot, absorptive capacity. Yung mga, tingnan natin, ba't hindi nila ma-absorb? Ayun. At saka, bakit napakaraming ahensya? Dati, noong panahon ni Nabuts, yung ang gawain yan sa Department of Budget kasi ang tinitipid. Hindi lang tinitipid, pare. Ang ginagawa nila dyan, kunyari, halimbawa, we will have 10,000 more teachers. Lalagyan nila yung equivalent of 10,000 more in terms of salaries, allowances, etc. etc. Pero actually, ang ano nila, ang talagang i-hire ay 5,000. So mayroong extra na 5,000. Equivalent to 5,000 na teachers. Extra budget yon. Ngayon, sasabihin na, hindi mo nagastos Hindi mo nagastos. Absorptive capacity yan. Absorptive capacity. Pero actually, talagang ginawa mo yon. Meron kasing report, kailan lang, ang laki, ilang billion, hundreds of billions, nakadeposit sa bangko. Yes, of course. Of course. So sa akin, isa yan sa dahilan. So don't give me that absorptive capacity. Correct. Bullshit yan. Hindi talaga po sinasadya nilang wag munang ituloy yung gastasin para kumita muna yung pera. Wag gagamitin. Or even worse, pagdating sa year-end, at the end of the day, titirahin nila yun. Pagdating sa year-end, reallocate. Or, style yan magpapabudget ka na hindi naman ready yung... That's precisely it. Di ba? Pinasok mo doon. Pinasok mo yung project, di pa naman ready yan. Papabudget mo na, tapos kukunin mo yung pera. Kukunin mo yung pera at alam mo... Paano yung mga ibang priority projects na na-deny nung... Mahilig sina Boots dati sa ganun. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Galing NGOs Kaya may NGO jargon. Doon nga muntik mag-away, si Toby at saka si Boots. Toby Chanko. Yeah. Kasi inabot na ng 2 to 3 a.m. Yung banatan tungkol sa budget Oo. Kasi nga, tino-question yan. Para hilo na ako sa gano'ng oras. Tino-question. Pagkatapos, si Boots, gusto na niyang gusto na niyang i-terminate. Sabi nito, hindi. I-explain mo. Hindi pa tapos Ano yan? Ano yung ginagawa ninyo? Nagdadagdag kayo ng budget, di man talaga kailangan. Bakit hindi isa-isahin yung mga project at sabihin, ano yung dahilan? Ba't hindi umaandar yan? I-dismiss nila, ang dami dyan ang liliit. Halimbawa, yung ASIN program ng agriculture. Ang katwiran ba naman ang liit lang naman yan pero delay pa rin. Hindi lang yun. We are still importing 93% of our ASIN. Para bang maliit lang yan Wala naman epekto sa statistics yan 10% lang. Yung mga hirit na 10% lang yun. 10% lang yan Pero kung at some point, pag sumasamahin mo yan, malaki yan. Pag sumasamahin mo. At the same time po, ang Malacanang, salita na salita, ang presidente, or hindi ko alam kung PCO yan, tungkol sa bigas. Ibig sabihin nito, ang concern pa rin po yung makakain ng taong bayan. Merong sinasabi, we have enough rice, mga ganon and everything. At bababa na raw yung presyo ng bigas, mga ganyan. Kaya kailangan mag-import ng fish para ma-stabilize ang price. Ganon, lahat. So marami pong ingay ngayon tungkol dyan sa pagkain.
The thing is, nasaan ang solusyon? Yung, tama yung assurance. Maybe merong element ng panic, nervyos ang taong bayan. So tama yung assurance Na huwag kayong Pero gusto rin po makita ng mga yan, namin. Solusyon. Ang solusyon. Ano ba na? Ang COA sinasabi, ang dami daw na sayang ng mga seedlings ng palay na nababoy lang. Yung hybrid, meron pong COA audit report. Tinatanong ano nangyari dyan sa mga yan. Totoo yun. Pagdating doon, hindi na pwedeng gamitin sa mga local governments. Kasi Okay. binibigay through local governments Hindi na pwedeng gamitin. So sabi po ng COA, halimbawa sa Department of Agriculture, ito daw field rice. Kailangan puwersahin ng Department of Agriculture kung yung mga nawawalang bugs ng hybrid rice seeds. Noong isang taon daw po, mahigit sa 855,000 bags of seeds. 10 billion Rice Competitiveness Enhancement Fund po yan, RCEF. Ito yung galing sa tariff. Okay. Okay. Bumili sila ng seeds ng bigas. Hindi daw po na-distribute ng DA noong 2022. Yan, binili na yan. Magkano kaya yun? 855,000 bags of seeds. Si COA po nagsasabi niyan. Subsidized to. Subsidy to ng gobyerno. At hindi alam kung saan napunta. Undistributed daw po yung mahigit 800,000 na seeds na yan. Bags of seeds. Ngayon, mahigit sa 15,000 bags, damage. Damage! 15,000 bags. Tapos, may 13 bags nawawala. Buti na lang, konti lang yung nawawala. Pero para sa akin, imbes na undistributed or damage, mabuti na yung mawala Alam ko may makikinabang na farmer doon Kahit pa paano maitatanim yun kung nawala Kaya nawala po yun, may kumuha nun kasi gagamitin yan. Sa akin, mabuti pang nawala na at ginamit ng farmers kesa dyan sa undistributed. Nabulok. Sino magtatanim doon sa warehouse? Okay. Yung damage, paano mo itatanim yun? Damage na. Rice tarification law po yan. Dahil daw sa rice tarification law, bumaba ang inflation rate. Ayan na naman tayo sa statistics. Hilig sila sa ganyan. Sa statistics. Panlaban. Lies, damn lies, and statistics. Panlaban sa katotohanan is Bakit sa akin? Diba? Bakit hindi mo i-distribute ang 155,000 bags Bakit nga of seeds? Ba't hindi mo, kung ikaw ang nasa DA, anong paliwanag dyan? Ba't hindi nyo na-distribute dyan? Dapat heinous crime yan Nagkulang ho kami ng transport. Hindi inutos ni boss Ganon? Oh my gosh. Anong ang dahilan nyo? Anong dahilan ng DA? Kailangan mo ba iutos ni Marcos yan? Oh, that's your job. Doesn't have to be, ano ba? May programa na nga yung RCEP, COA. 187,000? 155,000. 155,000? Bags, ha? Teka muna. Binilang ba ninyo yan? Statistics yan, ha? Baka naman, talagang wala. Inflated yan. Talagang wala. Baka from the start, wala. Nasa papel lang yung sinasabi niyo. Yung bags na yun. Pero wala talagang dumating. Walang dumating. May kumita. Statistics yun. Patay tayo rito. Di ba? Hindi pala 855 bags. 800, almost 1 million bags of seeds. Tapos more than 2,000 farm equipment under the RCEP.
according to COA, hindi raw po na ipamigay, distribute. No wonder, hindi tayo makapag... Ang sasabihin nila dyan, ani ng maraming bigas. Another statistics ang pansagot dyan. Ano? Hindi pa ho namin nakukuha lahat yung beneficiaries. Listahan. Parang 4-piece. 4-piece. Yan, ayuda. Ang nangyari daw sa 4-piece, dire-review yung listahan. Kaya hindi pa maipamigay. Ayan. Nakahol yun. 8 buwan nyo na ho nire-review yan eh. Gaano ba kahirap mag-review niya? Mawawala ng kuryente. Ha? 8 buwan? In the meantime, For this year, in the meantime, sabi ni Secretary Pangandaman, 93% ay download na namin sa inyo. Nasa inyo na yung pera. Totoo naman yan. Mabilis sila. Kanino yung pera? Where is it? Nasa bangko po. Kaibigan ba yung bangko? Ng bangko? Pinaiikot pa. Kaya pala kailangan emerge. Ayun. Di ba? Yung ng pera hawak. 8 months na nire-review yung 4-piece na yan. Alam mo, meron ako mga tinutulungan na mahihirap dyan sa Caloocan. Well, inaanak ko kasi. So, parang you feel obligated, di ba? Parang pamilya mo na yun. Tinanong ko siya, ba't hindi kayo mag-apply ng 4-piece? Dahil qualified kayo eh. So, saka nahirap, nawala ng trabaho, walang trabaho makuha, namatay yung asawa, byuda. Ilang beses na raw siyang sumubok. Wala. Hindi makapasok. Sisimulan mo sa barangay, hindi ka wala, hindi daw sila. So, paano yung pagpili? Na kung sino makikinabang dyan? Akala ko ba nire-review nyo? 8 months nyo na nire-review? Hindi nyo pa na. So, yun ang binibenta nila kay President BBM. Under review pa, President eh. Bakit hindi nyo Inaayos pa namin yung listahan. Bakit hindi nyo na-distribute itong 850,000 na bags? Nire-review Sabi pa. yung beneficiaries eh. Hindi naman natin... Nagbago ng phone number eh. Hindi naman sus. Hindi naman sir pwedeng basta na lang Bibigay. Bibigay eh. Napaka-high-tech Pwede nila. rin. No? Nagbago lang ng phone number. Yawi na. Bago po na phone number Di eh. ba yung assistance na labor? Nagbago ng phone number. Ayan, isa pa yan. Ayan, another. Di ba Hawak ganun nila yung din, pera. ganun din sa, Para din pala sa Parañaque transport, yan, di ba? Yung subsidy sa mga jeepney driver. Wala pa rin. Wala pa yun. Puro Bago kasi na announcement. phone number. Puro announcement pa din yun. Wala Puro yan. press release yung... Akala ko ba lies, damn lies and statistics? Akala ko Hindi ba nila yan ang ina-update ang statistics gagawin ng nila. RCEF Ah, na ikauunlad ng mga farmers? Bibigay nyo yung subsidy, yung kikitain sa tariff para makapagtanim ng bigas. Baka sinasadya nyong hindi i-distribute. Para mag-import. may mahiya kayo sa boss nyo. No? Kasi 2,000 sa Equipment, 2,000 pieces. Dami nun. dami nun. Sa ilang milyon, bawat isa. Ilagay mo ng bawat sa 1 milyon. Lang? Oh, hindi, bawat na lang. Diba? Kasi iba-iba rin. Kunwari, 1 million na lang. Pwede 2 billion yun. Sarap, no? Sarap. Yun ang masasarap. Yeah, walang kahirap-hirap. Yung bags, 855,000 bags. Kasi pwede mo sabihin, hindi naman ho namin nagastos eh. Nandiyan nga eh. Ayan o. Nasa Nandiyan pa warehouse. oh. Pero Eh, yung interest niyan lahat. kung di ka ba naman sira, nasa warehouse yan, nagbabayad ka pa ng rental sa warehouse. Di ba? Dinadagdagan mo pa yung gastos natin dyan. Kung pinamigay mo na yan, nagamit na yan, di mo na kailangan ng warehouse. Anhin po namin yung mga warehouse namin. Kung wala naman kami itatago. Hindi naman namin pwedeng gawing badminton court lahat yan. Hindi pwede. Tsaka laos na badminton yan. Ganun ba? Wala na nagbabadminton. Wala na dati. Naging industriya ng mga... Sige nga, tignan ko yung warehouse nyo. Sir, kayo naman. Ito na yung report eh. Eto, may papel na oh. Papel na eh. Nasa warehouse. Statistics don't lie. Ay. At yan ang Statistics mga don't lie. problema natin pagdating sa... Ngayon, ang titipirin natin, yung pension ng mga men in uniform. Ayan, wag. Oh. Wag. Yan Uy, ang buti wag na wag nagsalita natin si Sec gagawin. Gibo. Kasi yung pinasa ng House, inignore yung
indexing at saka ngayon na nire-require everybody to contribute. Sabi ni lahat na in service. Oo. Pero may may grades. 5%, 7%, 9%. Pag bago recruit ka, sigurado 9%. 9% ka. Pero ang mapupunta sa fund, 21%. Yung 12%, sagot ng budget. May Kung bago recruit. Contributory. Depende kung ilang taong ka na, 7%. Or 5. So, or 5%, sagot na 16% ng budget. So, malaki pa rin ang budget. But at least you're starting to, kasi yung perspective dito, yung future. To build up. Kaya nga, build up dalawa yung yan. Isa yung tungkol dyan sa 5, 7, and 9. 5, 7, 9. Oo. At isa, yung tungkol dun sa extend mo ang active service nila. So meron yung para mayroong additional. Halimbawa ngayon, plus 1 year kayo, 57 ang retirement ninyo. Para ma-make up yung that's one thing. Pati yung contributions. The other thing na sinasuggest palagi ng mga dagdagan nyo yung allowance namin. Lalo na hazard. Na kami. Parang yung cost ng buhay mo 500 pesos a month. Ay sorry, 200. 200 dati. Ewan ko kung 500 na. 500 dagdagan pesos. ninyo yung mahal pa yung manok Magko-contribute kami. Mas mahal pa yung manok. Pag ikaw nakasagasa ng manok, di ba? Sa probation, hindi mo babayaran yung manok. Babayaran kasi mangingitlog pa yan future generations. Di ba? Paano yan? Babayaran mo pa yung moral of the lesson. Basta yan. Mag-ingat kayo sa pag-drive. Yan ang sinasabi nila. Dagdagan po ninyo yung mga allowance. Pare, ito, yung mga retired na, yung mga tumatanggap na ngayon, wala nang pag-asa mag-contribute yan. Wala na yan. Correct. So, sagot na lang ng budget. Gobyerno yan. Okay. Ito ang problema dyan. Kung nag-asawa ng bata si General, yung dependents kasi, may extend dun yung pension Correct. Hindi. Survivorship lang ang pension. Only the wife, not the kids. Hindi nga, yung si General, bata yung asawa. Kaya nga, survivorship lang. So, ang tagal nun bago mamatay. Hindi. Yung wife. Tagal nun pa rin. Daming gagastusin ng gobyerno dyan. So, pati yun, papakialaman natin. So, anong gagawin mong paraan? So, but what are you going to do? Wala akong gagawa. Pag-ibig yan Yes, exactly. Anong sasabihin mo? Huwag kang mag-aasawa ng bata, ganun? Mas masarap. Ay, hindi in fact, dapat grabe kayo. General naman. General naman. Hindi kasi mas masarap mag-alaga. In many instances paano kung second marriage na byudo? Yun na nga Yun na nga But my point here is, nung pumasok sila, ito yung expectation. So kung kailan they have given the better part of their lives, babaguhin nyo yung kontrata nyo. So can you imagine what they feel right now? Hindi nga, yung mga retirees. The idea was to make it prospective. Yung retired na. Hindi kasi idadamay nila yung retired Yun yung sinasabi ni Sec Tibo. Hindi na sila. Yun yung last Hindi na. Sa Congress. Binago nga daw ng Congress. That's why he issued a statement. No more. So, hindi na papakialaman yung current. At saka may indexing pa yan. Yung mga retired na yan, wala ka na magagawa dyan. Alam ko na kung bakit kasama yung economic managers doon sa statistics na gusto nila. Excited kasi kasama sa pension yun. Yung may indexation index. Kung mas mababa, kung ang inflation rate 2% instead of 5. May index yan. Dapat bumaba ang inflation rate. Kaya kailangan so tahi-tahi pala. Kala ko may bonus pag bumaba ang kasama, in addition to praises left and right. Praises left and right. Praise releases. We go back to the original request
of the men in uniform. Dagdagan nyo yung aming allowance Para makakontribute kami. Kumbaga, dagdagan nyo yung across the board para meron din silang ipang ko-contribute. Yes. So, yung wag nyo nang bawasan yung inaano nila ngayon kasi kaya pala masyadong pinapress release yung tinaasan na yung sweldo ninyo. Excuse me. Wag na yung sweldo, yung allowance na lang para medyo may kasi yung sweldo baka marami pang ibig sabihin yun eh. Magdadagdag ka pa ng pag-ibig, etc. etc. At least yung allowance wala yun. Hindi kasama sa pagdadagdag dyan. Hindi nga, bakit ba hindi mataas-taas yung allowance? Kaya naman nila yun eh. Kagaya nito. Palagi yung binabanggit. Hindi, baka naman nakatago sa bangko yung pera. Hazard pay, 540. General ka, pare. 540. 540 pesos per month. Clothing allowance. Hindi makakapangasamang bata si General yan. Pag ganyan lang allowance. Ganyan lang allowance mo, hindi ka papatulan ng mga... Kahit na gano'ng ka-sparkling pa personality mo. matigas na matigas ka. Sparkling. Maginoo, matapang. Yan. At medyo bastos lang. Kahit na gano'n, kung 500 lang ang hazard pay mo. At saka ang clothing allowance mo ay 200 pesos. Wala. Ay, mahirapan. Aray, paano ko puporma nun? Paano Magbabalik ako. Makakabili ka ng drink doon, 4 na piraso. Moral of the lesson, wag yung yung marry upwards. Magbabalik ang karambola. Oras natin 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Happy birthday muna. Happy birthday to... Statistics yan eh. Hindi. Pare, this is real. Okay. Happy birthday to the First Lady, Lisa Araneta. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, First Lady. Attorney. Lisa. Luis. Araneta Marcos. Yes. Happy birthday. Happy birthday po. Pwede bang mag-request ng pansit dyan? Hindi. Hirap kaya magparinig. No? Huwag na lang po. Huwag na lang. Nakakahiya. Pero kung si BBM yan, baka pwede kong katsawan eh. Pwede na. Pero kung si First Lady, hindi. Pwede na yung galing sa galing sa... Si BBM nga, naghahati pa kami ng beer. Okay lang. Pwede na kay Gaita. Galing kay Gaita. Gaita? Spaghetti. Sarap nun. Uy. Oo. Di meron siyang masarap na dip eh. Sa cheese? Oo. Yung may malaking cheese. Tapos tigiplayin niya doon? Meron siyang masarap na spinach dip po, kahit yun lang. Okay na ba sa'yo? Chen pa rin ako. Si Chef Gaita. Oy! Chin! The best pa rin. Chin pa rin. Dr. Otesa. The best binagoongan I have tasted thus far. Ganon ka Masira-sira ulo sa salpikaw niya eh. Ganon. Lumenduan at salpikaw. Tsaka yung kanin na paano niya niluto yung kanin? Medyo brown eh. Oo nga, ano yun? Nakikinig sila. Nakikinig sila. Ano yun, brown kaya? Nilagay adobo, hindi? May sauce eh. May sauce eh. Pinaglutuan ng salpikaw siguro eh. Baka. Pwede. Parang Joel, mag-iingat ka. Relax ka lang. Diyan sa EDSA, pag dumaan ka sa bike lane, ticket ka. Starting today yan. Yay. Baka pwede na motorsiklo mag-bike daw ulit. po, pag dumaan sa bike lane, sa EDSA, 1,000 agad. Simula ngayon yan. Okay. Paano mo hulihin lahat yun? Yun ang tinatanong ko. Haharangin mo sila lahat? Baka sagasahan sa dami naman motorsiklo dyan sa EDSA. Baka sagasahan kayo. Iisa lang si Colonel Bong Libria. Hindi niya kayang makipagpatintero sa lahat ng yun. Ano ba itong mga ginagawa nilang mga ganon? Hindi, saan pupunta po yung mga nagmumotor? So, merong ganyan reglamento, bawal kayo sa bike lane. Makikipag-agawan sila sa I think it just makes sense. Sa gitna, yung... May motorcycle lane, hindi na ginagamit yun. Nagagamit yun sa Commonwealth lang.
Aminin na ho natin, yung EDSA na yan, napakasama ng design talaga. Kulang na yan. Nilagyan pa ng trend sa gitna, anak ng to. Tapos nilagyan natin ng mga mall sa magkabilang sides. Tapos ano meron ba? pang yung carousel. Oo. Ang daming nag-aagawan dyan sa space. Lagay ng lanes, tapos... Meron ba tayong master plan talaga? How to do traffic? I think mahihirapan tayo with the way Metro Manila is already built. Well, I know. Pero kailangan, let's have a future. May master plan para at least meron tayong mithiin. Eventually, ganito itsura ng traffic natin We sa should Metro not Manila. start losing the war. Plastic naman yan eh. Losing the war. Lose the war. Tsaka we're winning naman. We're losing the actual war. Pero sa statistics po parang tayo. Actually, nung panahon ni Secretary David Consunji at saka Totoy Dance, okay. may road. May master May plan. master plan. Kasama dyan yung train, bus Lahat, system. etc. Lahat yun. There was supposed to be R10, yung mga ganon. Yung roads. roads. And then yung mga connecting, meron din. Pati mga train at lahat. Hindi nangyari yun eh. We were only up to LRT1. And then, wala na. Meron, if you take a look at the original master plan for transport system in Metro Manila, tignan mo na alin dito yung na-implement, alin dito ang hindi na-implement, ano ngayon alternative doon siya hindi na-implement. Dapat ganun na lang. Yung LRT system, yung train system, dapat 7 na yan meron at this point. Kasi MRT 7 na yung ginagawa ni RSA doon sa Commonwealth. Ano nangyari? Doon sa iba. Sa 3, and then meron MRT 3, no? LRT 1, 2, 3. Ano nangyari sa 4, 5, 6? Nasaan yun? If any. Meron yun eh. Pagkatapos yung mga radial roads, tapos yung connectivity. At one point in time, we understand there were supposed to be 8 or 10 bridges across the Pasig. Asan na yun? Nasaan yun? Yung mga radial road na yan, ang tagal bago nagawa. Yung C6, nung inisip yan. Kadadaan ko lang ng C6. NDC. Nakita ko sa NDC, no, National Development Meron yun. sila mag-execute yan, privatize, parang PNCC, toll road. 70s. Meron na yun eh. Ngayon, imposible mo na makuha yung right of way sa dami ng tao. Doon. Anyway, ako hindi ako urban planner, pero ako sa tingin ko dahil madalas nagmumotor ako paikot ng mga city kukunti na lang talaga yung green spaces sa atin. Sana man lang yung mga riverside, waterfronts, tsaka mga parks, wag masyadong kamkamin talaga ng real estate. At talagang wag masyado, konti lang. Konti lang. Kasi mitigate your greed. Yeah. I mean, kasi pare, open space yan eh. Sayang naman yan. I mean, ako, sa totoo lang, pag nagkaedad ka pala, ayaw mo na pupunta ng mall. Gusto mo sana pumunta somewhere na pwede kang pumada, may park. Tapos yung riverfront na, hindi puro old world na kondong nandun. Pwede kang makatingin-tingin na. Meron dati yung Pasig River Rehabilitation Program. Yeah. Meron dapat na Kalye bawat side. Bawat side. Hindi rin nangyayari yun. Di ba gusto niya minsan may lunch box ako. Sabi ko gusto kong kumain somewhere sa may riverfront. Wala ka pala magpupuntahan ganun. Dito? Wala. Sisitahin ka ng gwardiya. Anong ginagawa niyo rito? Hindi. Ang may-ari nito, itong developer na to. Hindi kanya yun. Ang riverbank. Inalienable yan. Nilagyan ng gate eh. Sinitahan. Yan ang problema dyan. Gusto ko sana kumain ng lunch box. Dapat na human settlements yan. Yun ang... hindi. Busy sila sa 1 million units. Busy ba? Busy sila doon. Ilan na tayo? Ano yun? Yung groundbreaking o yung... Ilan ang groundbreaking? May distinction. Statistics yan. Alam mo, groundbreaking na. Pag hindi nagano si Jerry, one of these days parang magiging Chalex 3 siya. Tiga-back up. Tiga-back up ng statement. Tama si Presidente. I agree.
Tapos may press release May that press release. we back the president's. Talking of Sabay mag-o-offer ng solusyon. course you Tuturo should. yung ibang departamento. talking of real estate, pare, may sinasabi si Presidential Legal Counsel, Juan Pose Enrile. Okay. Binulgar niya na si Presidente raw under pressure from the rich regarding the reclamation. Naku. Don't you just love JPE's sense of understatement? Under pressure daw po siya from the rich regarding the reclamation. Very specific, Gusto daw, may mga malalaking business daw gustong ipatuloy ang reclamation. Pero mukhang desidido daw ang presidente. Kung ano yung nagawa na hanggang doon lang, lahat ng ibang hindi pa nasim. Stay put kayo. No, talo na kayo. Aha. Pero hindi ko gusto yung argument na because the reclamation daw, according to environmental pseudo-environmental. Hindi sudo yun. Hindi. Nung nasa labor kami, meron kaming regional director. Sabi ni Secretary Blas, okay. Ano ba nangyayari dyan sa region nyo? Ang dami-daming Reklamo. reklamo. Sir, yung pusido ng mga labor leaders Oo. Nabigla si Kablas. Ano? Anong pusido? Pusido. Sudo pala. Pusido. Ano yun? Pseudo labor leader. Kailangan nyo ng translator dyan. Yan! Ang argument ng pseudo-environment. Meron din. Dahil na pag nag-reclaim ka, meron kang Displace. madi-displace na tubig. Ayan. So therefore, yung madi-displace mo na tubig, Magpa-plug. mapupunta sa Metro Manila. Yes. Yan. What about the rest of the ocean? Sea? Bakit naman si Tony? Huwag mo nang papahiyain yung argument. Nagtatanong lang po. Yung mga pinaka... Environmentalist kami. Sudo yan Pusido Pusido yan Ay, kakaloka to. Ganun ba kaliit yung ocean? Argumento yan actually. Madi-displace na tubig But they don't raise that argument kapag ang DPWH nagtataas ng kalye. Yun ang displacement kasi yung mga bahay yung Walang pupunta. Na binabaha. And while we're at it, Yan na sinasabi ngayon. Magba-backflow daw. Naku. Ang mga rivers. Ocean. sabi ka. May na-displace. So, How many cubic meters of water kaya yun na-displace? From the ocean. From the ocean. Grabe naman yung mga... I think papunta doon yung gagawin. Yung mga pisudo. Yung sinasabi ni JPE. Yung mga naumpisa na, okay yan. Pero yung mga papasok pa lang, wag na. Pero 18 lahat yan. Nationwide yun. Nationwide, 18. Pati Davao, bawal na. Meron sa Davao din. Kung naumpisaan na nga yun ang dapat na issue. Okay. Ano ba, naumpisaan nyo na ba yan o hindi? O kunya-kunyari nakumpisa lang kayo dyan. Hindi naman po tatabunan yung buong ocean. Siya, Mahirapan tayong gawin yun. Ang hirap nun, ha? Hirap nun. Akala yata nila closed ang Manila Bay. Hindi po, may bukas yan. Bukas yun dun sa dito. Tsaka laki-laki nun. Hindi mo nga kaya swimming. Ilan Baka lang naman- nakapag-swimming yan Yung from Manila to Cavite ba yun? Baka naman gawin... To corridor. To Corredor, meron Baka nag-lumaway naman na. gawin nilang issue ng West Philippine Sea. Hindi ka. Pwede. Pwede. Nagre-reclaim kasi dun sa... Baka kaya tayo binabaha bumabaha. tayo. May reclamation sa West Philippine Sea. Yun. Diba? Let's do it. Yan. Meron kasi pong mga reclamation na makikita nyo sa photo na talagang nasa gitna na ng dagat medyo malaki-laki ito Ano bang nito sa southern part? Hindi, parang cultural center. Ito yung SM. Ito yung SM. Okay. Yan gawa na yan. Pero laki talaga, no?
Laki talaga. Sa yung likod ng yung likod ng tawag nito Sofitel. na Sofitel. Kaya ngayon para magkaroon ng channel Aha. in between. Pero yung libre po, magmula cultural hanggang embassy. Hindi pwedeng lagyan. Wala yun. Talaga naman wala yun eh. Pero pare, may mga agwat eh. Oo. Yung reclamation, makikita mo sa photo, may mga agwat eh. So, dadalo yung tubig eh. May channels nga. Oo, Hindi may naman mga yun channels. totoo na wala eh. Oho. So, lalagyan lang ng mga tulay. Oo. Lalagyan ng tulay. Yung Singapore kasi, ganyan ang ginawa nila. Yung bago yung Sands, Marina Bay, Sands, reclaimed yun eh. Reclaim talaga yun. Ramarako. And then the government earned something like $3 billion to bid out the casino franchise. Doon sa area na yun. Doon sa area. Casino franchise, $3 billion. Sa atin, binigay lang libre. Since Dami na you pinag- raised the issue of... Okay. alam mo yan. Ayan. Commission na ba? Done deal na daw, according to the insiders. Sabi ko, ano ibig sabihin ng done bidding deal? yan eh. Done deal na. Hahatian na nga sila ng commission eh. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako naniniwala. Sa last board meeting nila. Talaga. Ano pa sila? Tatawanan na sila. Magre-retire na daw yung iba sa kanila pag nakuha yung mga commission nila. Tapos si Adrian Pascual dun sa Facebook said na a few years ago nag-offer si RSA to buy these casinos at 3 times what even the DOF is saying na presyo. Tapos sabi nila, masyado daw maliit, kaya hindi binenta. Ngayon, ang kanilang presyo na for bidding is 60 to 80 billion, a fraction only of what RSA was offering a decade ago. So, ano nangyayari sa inyo? Di ba, malas nyo, nagkaroon ng standard tuloy yung titignan natin kung ano yung dalawang standards na what RSA offered before and what the DOF is saying will be the minimum bid, which is more than twice what PAGCOR announced it's going to be its bidding. Sinin mo 60 to 80 billion, more than that ang kita ng mga casinos per year. Ibebenta mo na lang for that. Hindi po nalulugi ito, ha? These are ongoing concerns and wala tayong makitang dahilan kung bakit ibebenta ang mga to. Apart from the argument na sinasabi nila na the PAGCOR cannot be regulatory and run casinos at the same time. Okay. Says who? Really, says who? Ganito lang ang gagawin niya dyan. Magtayo kayo ng subsidiary. Yung PAGCOR Corporation yan eh. Under a presidential decree. Yung subsidiary na yun ang hahawak ng mga casino. And then parang independent. Independent na yan. Wala na kayong pakialam dyan. Under the office of the president. Tapos regulatory. Tapos yung PAGCOR mismo, regulatory. Ang dali na may solve dyan eh. Kaya nga. Oh. Pero walang commission yun. What? Ha? Walang kita. Di naman. Talaga. Hindi naman sila gumagalaw para sa commission. Kayo naman. Attorney. Bakit naman nila gagawin yun? PAGCOR, their mandate is so comprehensive. Yeah. They can do a lot of things. Yun na nga. Yun nga nagkaroon ng isabong. Diba Walang batas. Isabong, Pogo, yan yung mga napanganak. Ay, second batch na pala ng missing sabongeros ang nag-withdraw ng complaint nila. Second batch? Several cases yan. Ilang batches ba yan? 4 or 5. Grabe, no? Tapos wala nangyayari? Nag-withdraw ng complaint. Hindi, pag nag-withdraw ng complaint, wala na. Wala na talaga. Hindi, people of the Philippines eh. Sige, pero sino mag-witness? Police. Talaga? Police yung akusado. Police. Wala na impression. Bakit na-atras? Bakit umatras? They are no longer Masyado na interested matagal. in pursuing Masyado na matagal. Okay.
Sabi nila. Ganun ba? Pero i-explain ko lang ha, in cases, in criminal cases, bawal po talaga i-settle yan. Okay? Given na yan. Kaya maraming nagagalit. However, pwedeng i-settle yung civil aspect, yung damages. So, pwedeng tumanggap. Pwedeng mag-desist. Okay. Yung on the civil aspect, kasi yun lang naman ang pwede nilang i-desist. However, usually, in cases of desistance na ganyan, walang magtetestigo or walang nagpo-pursue ng prosecution. Then the prosecutor can say, in the absence of evidence, they will move for the dismissal. It will first be a provisional one. Di ba may mga CCTV yan? Pero there's no CCTV of the actual, just the CCTV of their last yung pagpasok nung ginather sila dun sa sa sabungan. So, pero di nga, Isabong, Pogo, mall. May mga bingo. Bingo sa mall. Okay, yung mga maliliit na slot machine. In some strip activities. Nanganak eh. Dati, casino lang yan eh. Correct. Dapat ngayon, ilimit natin yung pagkor. Casino lang kayo at organize at tourism, therefore, tourism-oriented. Kapag kasi pumasok kayo dyan sa mga maliliit na iba na yan, Pinoy titirahin nyo na yung mga citizens nasa baba. Tayo na yan Bakit nanganak yung pagkor na yun? Bakit? Kasi parang lumabas na pagkor can grant franchises, quote-unquote. Hindi siya actual grant. There's some legalese involved here. The power was given to PAGCOR by Congress. May delegated power sila. But PAGCOR cannot PD lang interdelegate yung that. PAGCOR eh. Hindi Congress yan, PD. It was law. At noon, ayaw nga bailan dyan, kaya floating casino. Dati. Ba, nag-graduate yan? Kasi ni-reinterpret eh. Yung Big time. Interpretation? Grabe! Grabe naman. Ilang koma ba yan? Parang may pera sa basura, may pera sa reinterpretation. So, You have to tignan go to nyo, the ang laki Supreme ng Court. na yan. It was a tourism concept, kaya floating casino. Wala ng floating casino, di ba? Very Tourism limited concept yan eh. Kaya, naging big time na umabot na sa bingo hanggang sa Isabong. Nagkaroon ng ngayon meron lahat ng bilyar. Di ba meron pang yung mga Bilyar. online? Meron na, talaga? Under PAGCOR. Wow. Yung e-betting sa mga basketball. Wala pa. PAGCOR yan. Ha, meron? Meron. Hulo. Yung e-games. Yung E-games. E-games. Meron. Yung e-games. Pwede na mag-betting yan. Ba't nanganak ng gano'n? Di ba dapat bago may project sila, bawat may project, ipagpaalam muna nila Wag na sa Congress? What? Wag na po, sir. Talaga? Sir, wag nyo nang pakialaman kung pwede tapos na eh. Betting? Yung mga ganyan activities, sir. Regulatory na lang apektado na mga collegiate games. Sir, Sooner or later yan. Baka nasa midget na yan. Sir, regulatory. Imagine mo may game fixing doon. Regulatory na lang nga po kami. Bibigay na namin sa private sector yan eh. Oo. Para makaretire na kami. And then, more gambling. Di ba? Pati nga yung gagamba. Lagyan nyo na rin. Malapit na yan. Gusto ko lang mag-gloat kasi inatak ako ng mga trolls na sinabi ko ibebenta yung casinos. Hindi, totoo yan. O kasalanan ni Digong yan. Na ibebenta yung mga casinos. Yun yung bantayan nyo na retorika ngayon sa sa online, sa social media. Lahat kasalanan ni Duterte. Dog racing. But it's not true pag sa casinos. Hindi, mas maganda yung GMA bangka sa kanal. Ayan. Okay. Yung bangka sa kanal. Bangka sa kanal. Tsaka yung laban ng gagamba. Pwede yun. Pwede yun. Colin. Uy, meron ba sa gagamba? Tinanong ko malay mo. Malay mo. May nagtatanong tungkol daw doon sa order ni Vice President Education Secretary Sara Duterte, yung tatanggalin lahat ng nakapaskel sa loob ng classrooms. Totoo naman yun. Pati yung litrato niya, portrait niya, pinatanggal niya. Kasi daw, to allow the learners to focus on the
Pero meron din namang reinterpretation. Yung DepEd din, na sinasabing, don't take it literally na lahat tatanggalin mo from the walls, di ba? Kasi mapa ng Pilipinas. Yun, kalendaryo. What are the activities, when are these due, and so on. Hindi, tsaka dapat, halimbawa, project. I-display mo yan. May project, etong nanalo dito sa Gantt chart. Noon, alam ko, meron kaming bulletin board. Okay. Kapag naka 100 ka, ilalagay. Nakalagay yung pangalan mo doon. Yung test paper mo doon. May star. May star. Ay, ganun ba? Beadle of the day. Di ba beadle? Monitors. Class monitors. So, hindi, it's not an absolute na there should be nothing on the walls, di ba? Wala naman sinasabi. May discretion naman yung teacher pero wag naman kahit makasip-sip lang kayo kay Sarah, lalagay niyo pa yung picture niya. Ayun niya nga yun eh. I think yun yung primary target dyan eh. By the way, sip-sip kay Mayor, lalagay na picture ni Mayor. Bago tayo matapos, binanggit ni Atty. Trixie na ngayon, abangan niyo yung si President Duterte. Okay, kasi merong, in-name daw kung sino yung mga traitors. Yeah. Dito sa West Philippine Sea. Numero 1 si President Duterte daw. Diba? Dahil siya yung special envoy. Everybody daw, diba? who contradicts the officials or who contradicts or who defends China, which is very broad. Meron pa yung mga those who give expert opinions daw. So, target si SAS. Expert opinions. Yun yung lumalabas sa social media ngayon. These are various trolls and so on. So, I would like... against the US ka, traitor ka. Various kinds of ito yung masaya niyan But several months ago, we were talking about yung first lesson in international relations is if you have problems about divisiveness in your own country, you create an external enemy. So parang nakikita natin merong ganon, but it's not working. Kasi yung mga gumagamit ng external enemy, they don't know what they're talking about. They misuse the arbitral decision. They misuse, they don't even know what kind of claims we are making or the claims of other countries or what's going on in the disputed territories. Territories. Disputed areas. Hindi nila naintindihan. Many don't even know the difference between territorial sovereignty and sovereign rights. So, diba? Until these people understand what they're talking about, this strategy of creating an external enemy is going to fail. Because what it's doing instead is creating more divisiveness. Get your act together. Ano nga yan Ang naintindihan lang natin nila yung 9-dash line. 9-dash line lang naman ang niresolve ng tribunal. Naiintindihan nila dyan yung exploration. Yan. Merong nakakaintindi niyan. Yun lang ang naiintindihan nila dyan. Kasi ang laki na ng ginastos nila to get ano tawag doon sa contract, service contract. Maraming salamat. Paano mo bibigyan ng service contract? Di naman atin yun. What gives? We have to drill. Ayun. We have to drill na. Now na. Sinong malakas sa loob nagbigay ng service contract? By the way, there's a certain, and the contract is expiring soon, kaya you have to drill na now na. Now na. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programa Ronda Pilipinas with Ma'am Judith Estrada Lerino. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, enjoy the extended weekend. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.